Marahang hinawakan ni Shen Yuan ang bibig ni Li Meng at tinanong kung hindi pa ba iyon sapat na banayad, sabay idinagdag na pinigilan na niya ang sarili. Namumula ng husto ang mukha ni Li Meng habang ipinapaalala na lasing ito kanina at hindi nito alam ang sariling lakas. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang dalawang sunod na bagzo ng pagod at init, hamupo rin ang lahat. Naupo si Li Meng sa kama, halatang lupaypay, habang si Shen Yuan naman ay nakahiga sa kanyang hita. Sa pagitan ng paghahabol ng hininga, ipinaabot ni Li Meng na huwag na nilang ulitin iyon sa bahay dahil masyado itong delikado, at mas mabuti pang sa mga hotel na lang sa susunod. Dahil doon, agad na tumagilid si Shen Yuan palapit sa tiyan ni Li Meng at nagkunwaring nagrereklamo na isa lamang siyang estudyanteng kapos sa pera, kaya saan naman daw siya kukuha ng pambayad sa kwarto. Hindi ito pinalampas ni Li Meng, kinurot niya ang braso ni Shen Yuan at sinabihan itong napakakapal ng mukha. Ipinaalala niyang ang mga bagay na binili nito para sa kanya at sa kanyang kapatid ay umabot na sa 10,000 at may lakas pa itong loob na magsabing walang pambayad sa kwarto. Dahil sa matinding kurot, mabilis na napabangon si Shen Yuan sa sakit. Naiinis namang pinuna ni Li Meng na alam din pala nitong masaktan at ipinahayag ang sama ng loob. Sinabihan na niyang maging banayad ngunit naging magaspang pa rin ito, dahilan para pagdudahan pa niya kung karapat-dapat ba itong maging kapareha. Bilang tugon, biglang hinalikan ni Shen Yuan si Li Meng at ipinahiwatig na kung hindi siya, sino pa ang magiging kapareha nito, at nangakong sa susunod ay magiging maingat at banayad na siya. Dahil doon, hindi na nakapagsalita pa si Li Meng. Makalipas iyon, tumayo na si Shen Yuan at nagsimulang lumabas ng kwarto. Naiwan si Li Meng na pa ng inis, iniisip na marahil ito na ang rurok ng kawalang hiyaan ng lalaking iyon, at gayon paman, wala rin siyang magawa. Napabuntong hininga siya at naisip na kailangan na talaga niyang mag-isip ng paraan kung paano haharapin si Shen Yuan sa susunod. Kinaumagahan, lumabas si Professor Li mula sa kanyang kwarto at agad niyang napansin na nakahiga si Shen Yuan sa sofa. Labis siyang nagulat nang makita ito roon at tinanong kung kailan pa ito dumating. Marahang iminulat ni Shen Yuan ang kanyang mga mata at ipinaabot na dumating siya bandang 1:00 ng madaling araw, at si Li Meng ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nabahala si Professor Li at agad niyang tinanong kung may nangyari ba. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang kamay at ipinaabot na wala naman, namiss lang niya ito ng sobra kaya hindi siya makatulog. Sa narinig na iyon, hindi na nagulat si Professor Li, pinagsabihan na lamang niya si Shen Yuan na sa susunod ay magsabi ng mas maaga, saksya marahang hinalikan sa pisngi. Pagkatapos noon, nagtungo na si Professor Li sa kusina at sinabihan si Shen Yuan na matulog pa muna dahil siya na ang maghahanda ng almusal at gigisingan na lamang siya mamaya. Tahimik na sumang-ayon si Shen Yuan habang pinagmamasdan ang paglayo niya. Bago magluto, dumaan muna si Professor Li sa kwarto ni Li Meng at tinawag ito. Nagulat si Li Meng at tinanong kung ano ang kailangan. Ipinaalam ni Professor Li na dumating si Shen Yuan kagabi at tinanong kung bakit hindi siya ginaisang. Habang isinasara ni Li Meng ang zipper ng kanyang jacket, ipinaliwanag niyang napakagabi na noon at natakot siyang maistorbo ang pahinga ng kanyang kapatid. Tahimik na humarap si Professor Li sa pinto at hinawakan ang doorknob habang sinasabi na kung mukhang may pinagdadaanan si Shen Yuan at muling dumating ng gabing-gabi, kailangan siyang gisingin. Sa loob-loob ni Li Meng, napangisi siya at hindi maiwasang makialam, para sa kanya, hindi kalungkutan ang dahilan ng pagdating ni Shen Yuan, kundi isang lihim na pagbisita sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, kumaway siya at sumagot na naiintindihan niya, at idinagdag na kaunti lang naman ang nainom ni Shen Yuan. Makalipas ang kalahating oras, ginaising ni Li Meng si Shen Yuan at ipinaalam na naghanda na ng almusal ang kanyang kapatid. Dahan-daang binuksan ni Shen Yuan ang kanyang mga mata at tumugon.
Lumabas si Professor Lee mula sa kusina na may dalang pancake at isang baso ng tubig, saka pinaupo si Shen Yuan at pinakain. Habang nakaupo si Shen Yuan sa kanyang upuan at pinagmamasdan si Professor Lee, naisip niya kung gaano ito kanatural na nagiging isang kahangahangang may bahay kapag nagsusuot ng apron, taglay ang ganda at pangangatawang tila pinagpala ng tadhana. Napansin iyon ni Li Meng, kaya agad niyang inagaw ang atensyon ni Shen Yuan at pinagsabihan itong bilisan ang pagkain at tigilan ang pagtitig. Dahil doon, tahimik na sinimula ni Shen Yuan kainin ang kanyang almusal, kalahating antok pa rin, basta sinusunod na lamang ang anumang ipinapagawa sa kanya. Habang palihim na pinagmamasdan ni Li Meng si Shen Yuan, bigla siyang namula at tila may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Napaisip siya, sandali, boyfriend siya ng ate ko. Wala namang masama kung titingin siya rito. Bakit ko ba siya pinipigilan kanina? Isang nakakabahalang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Selos ba ito? Ngunit agad niya ring kinontra ang sarili. Partner lang sila, walang halong emosyon. Walang dahilan para makaramdam ng ganoon. Pero hindi niya maiwasang maalala ang kasabihang, habang tumatagal, may nabubuong damdamin. Mabilis niya itong itinaboy, 2 gabi pa lang naman ang lumipas. Imposible. Samantala, abala si Shen Yuan sa pagkain at hindi man lang napapansin ang tensyon sa paligid. Sa sandaling iyon, nagsalita si Professor Lee at ipinaalam na tapos na siyang kumain. Sinabihan niya si Shen Yuan na huwag magmadali sa pagkain dahil magpapalit lang siya ng damit. Humarap si Shen Yuan at sinabing ihahatid niya ito mamaya papunta sa paaralan. Pagkaalis ni Professor Lee, biglang pinukpok ni Li Meng ang dulo ng kanyang tinidor sa mesa. Naiinis niyang tinanong kung bakit hindi siya ihahatid sa trabaho. Ngumiti si Shen Yuan at tila nagtatakang tinanong kung ano ba ang iniisip niya. Paalala niya, partner lang naman sila, at ihahatid na lamang niya ito sa ibang araw, kapag trip niya. Wala nang naisagot si Li Meng. Sa inis, tinawag na lang niya si Shen Yuan na walang puso at walang hiya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa isip ni Shen Yuan ang antas ng pabor ni Li Meng, 65 puntos. Nang makita iyon, hindi niya napigilan ang mapangiting reaksyon. Sa kanyang isipan, malinaw ang conclusion, hindi na lang pisikal na pagnanasa ang nararamdaman ng partner niya. May damdamin na itong hinahanap. At para sa kanya, iyon ay isang magandang senyales. Matapos iyon, kalmado niyang tinanong si Li Meng kung anong oras ang kanyang flight. Nakangiti itong sumagot na 11:00. May bahid ng pagtataka niyang tinanong kung ihahatid ba siya. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang gatas at ipinaliwanag ang plano, aalis siya kasama ang ate nito. Ihahatid muna ito sa paaralan, saka siya ihahatid sa airport. Dapat ay makarating sila roon bandang 10:30. Sa narinig na iyon, tahimik na sumang-ayon si Li Meng. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa paaralan. Agad ding bumaba ng sasakyan si Professor Lee. Pagkababa niya, nagpaalam siya kay Shen Yuan bago tuluyang maglakad papasok. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang may tumawag sa kanya. Laking gulat ni Professor Lee nang makita niya ang kasamahang guro na si Teacher Son. Hindi niya napigil ang tanungin kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti lamang si Teacher Son at sinabing hindi raw iyon ang mahalaga. Ang mas mahalaga raw ay may nadiskubre siyang isang napakalaking sekreto. Bahagyang nautol si Professor Lee at kabadong tinanong kung anong sekreto ang tinutukoy nito. Napatawa si Teacher Son at pabalang na sinabing hulaan na lang niya. Idinagdag pa nito na walang kahit sino sa International Department ang hindi makakakilala sa napakalaking G-Wagon na iyon. Sa narinig na iyon, pilit na tumawa si Professor Lee kahit halatang kinakabahan. Ipinaliwanag niyang nagkataon lang na may estudyante siyang nakasalubong at inalok siyang ihatid. Ngunit umiling si Teacher Son at sinabing maaaring maniwala ang iba sa palusot na iyon, pero hindi siya.
Diretso niyang tinanong kung gaano na raw sila katagal at hanggang saan na raw ang relasyon nila. Namula ang mukha ni Professor Lee at agad niyang itinanggi ang sinabi, iginiit na wala talagang namamagitan sa kanila. Ngunit sa halip na maniwala, sinabi ni Teacher Son na napaka-boring ng sagot at tila hindi man lang siya tinuturing na matalik na kaibigan. Muling iginiit ni Professor Lee na hindi talaga sila magkasintahan. Napaisip si Teacher Son at hinaplos ang kanyang baba bago magsabing kung ganoon, malinaw na nililigawan siya ng lalaki, o kaya na may malapit na silang gawing opisyal ang lahat. Sa puntong iyon, wala nang naisagot si Professor Lee. Yumuko na lamang siya habang lalong namumula ang mukha. Nang makita ang reaksyong iyon, agad na napasigaw si Teacher Son at sinabing alam na niya. Naalala pa nitong nakita niyang kausap ni Professor Lee si Shen Yuan sa telepono noon, at biro pa niya, parang amoy pag-ibig raw ito noon pa. Dagdag pa niya, isa raw itong klasikong eksena ng mas matandang babae na nahuhulog sa mas batang lalaki. Dahil sa walang tigil na panunukso, hindi na nakatiis si Professor Lee. Nagmadali siyang maglakad palayo habang pulang-pula ang mukha at sinabihang tigilan na siya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Teacher Son. Habang sumusunod, kinilig nitong sinabi na napaka-perpektong kombinasyon daw, isang mabait at mayanhing babae na tinambalan ng gwapo at mayamang lalaki. Sobrang bagay raw ipares. Sa inis, sinabihan ni Professor Lee si Teacher Son na tigilan ang kakapagsalita ng walang kabuluhan. Ngunit nakangiti lamang itong sumagot at sinabing kung ganoon, ikwento na lang daw kung paano nagsimula ang lahat, at kung paano nito unti-unting nabuksan ang kanyang puso. Sa oras na rin na iyon, sinundo na rin ni Shen Yuan si Li Meng. Agad itong sumakay sa kanyang G-Wagon. Pagkaupo pa lang niya, tinanong na siya ni Shen Yuan kung mas komportable raw ba ang upuan sa likod. Habang isinasara ni Li Meng ang pinto, irritable niyang sinagot, napakialam na lang daw nito sa sarili niya, front seat ang gusto niya. Sa isip ni Shen Yuan, napangiti siya. Isang partner na palaban buong araw, talagang kailangan ng kaunting disiplina. Bigla niyang sinabi kay Li Meng na baka mag-taxi na lang ito mamaya dahil may bigla raw siyang kailangang asikasuhin. Naiinis na nagsusuot ng seatbelt si Li Meng at agad siyang tinanong kung nagbibiro ba ito. Mariin niyang sinabi na kung hindi siya ihahatid sa airport, hindi siya bababa ng sasakyan kahit ano pa ang mangyari. Kalmado lang na sinagot ni Shen Yuan na urgent talaga iyon. Taxi man o kotse, darating pa rin siya sa oras. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ni Li Meng. Sinabihan niya si Shen Yuan na wala talaga itong hiya at hindi pa nga raw nila naaayos ang utang nito kagabi. Wala nang nagawa si Shen Yuan kundi simulan na ang pagmamaneho. Ngumiti pa siya at sinabing masasanay din siya, at balang araw, mamahalin pa raw niya iyon. Seryosong napatingin si Li Meng at inutusan siyang magmaneho ng maayos. Bigla niyang naitanong kung magkano ang sasakyan. Walang emosyon na sinagot ni Shen Yuan na nasa 3 milyon ang halaga nito matapos ang lahat. Hindi naniwala si Li Meng at sarcastic lang na tumugon. Sa sandaling iyon, dahan-daw ang inilapit ni Shen Yuan ang kanyang kamay sa hita ni Li Meng. Agad itong napansin ni Li Meng at nagulat. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Shen Yuan at itinaas iyon palayo. Mahigpit niyang sinabi na nasa pampublikong kalsada sila at tinanong kung ano ba ang ginagawa nito. Ngumiti lang si Shen Yuan at tinanong kung hindi ba iyon ang gusto niya. Sa sobrang hiya at inis, namula si Li Meng at napamura. Sinabi niyang malinaw na hindi iyon ang ibig niyang sabihin at tinanong kung ano ba talaga ang laman ng isip nito. Sa halip na umatras, kalmado pang tinanong ni Shen Yuan kung ganoon, ano raw ba talaga ang ibig niyang sabihin.